Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Atin ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Raising livestock is a demanding but rewarding way of life. From the quiet hours of dawn to the bustling activity of the market, every step requires dedication and skill. Today, we take a closer look at the journey of a hardworking farmer as they tend to their animals and bring them to the Leon Livestock Auction Market. As early as 12 a.m., Manong Edwin wakes up and ready to begin his day. He carefully prepares his livestock for transport, ensuring they are in the best condition for the auction market. By 1 a.m., he and his team pull their stocks, making their way to the Livestock Auction Market, or LOM. Selling livestock is not just about bringing animals to market. It's about careful selection and preparation to get the best price possible. Sellers and buyers start arriving, eager to engage in the bustling trade. Each livestock is carefully weighed on the digital weighing scale. After weighing, every animal is assigned a number, making it easier for buyers to track their chosen stocks. Pag-abot isang baboy, before siya ikiluhon, gina-check anay ang iyang barangay certification. And then, hindi, why isang kiluhay nga matabo unless nga why pa maabot ang buyer. At saka, while nga nagakilo, katanaw man ang mga farmers na kung sabihin, mabalaan nila kung pila ang kilo sa ilang baboy. After that, ang aton nga kuha, ang aton nga buyer, makuha siya sa cash tickets o kung ang weighing slip nga sa diin dira ma-indicate ang kilo sa iyang baboy para nga i-presentar sang tag-iya sa buyer nga amo na ang kilo sa iyang baboy para nga ibayaran na. The livestock class and weight are recorded for transparency and accuracy. At a livestock auction market, each stock is meticulously inspected by potential buyers. Every detail, from size and weight to overall health, is carefully evaluated. As the bidding process unfolds, buyers compete for the best livestock. In the end, the highest bidder secures the stock, ensuring a fair and competitive marketplace. Ang advantage kid ma'am kay man sang before ang mga baboy yawan kami ka pangita kang amon nga kung sino ang mabakal usually ga sa tinda lang ang dalaganan kano mo gadang gadlagan ang tagiya sa market and then ipa sa manog iyaw. Unlike Subong, kung may auction market, may mga bayan kita halin sa sagwa sa mga city
pag sa ibang lugar nga nagakadto diri. So hapos lang gid ang hapos lang gid ang pagbaligya sang baboy ka mga tao diri sa Leon, usually mga member. Ang NEPA kag ang mga member ya nagapasalamat gid sa LOM kay man naging matawhay, naging mahapos sa amon kung paano namon ibaligya ang amon mga baboy kag ang presyo hindi kami mapirdi kang presyo sa pagbaligya sa baboy. Kay man sa una ang baligyaan ay pamata lang tapos kisa hindi pa sigurado ang kung pila kilo ya. So kung sumahon mo kisa sa may kapital mo nga gin isa pirdi ka pa. Unlike kung may LOM, makakita ka mga buyer nga alin sa gwa kag hindi masyado mag-stagnant amon baboy diri sa Leon. Kay siyempre may mga buyer kita kay kung ang tinda lang hindi man kasarang itong kay sa pagkadamo ka agresya diri sa Leon. A long-standing tradition of livestock trading thrives in Leon, Iloilo. Established in 1978, the once named as Carabawan has evolved into a vital economic hub, the Leon Livestock Auction Market, supporting farmers, traders, and the local government. From January to July 2024, the Leon Livestock Auction Market recorded a total transaction value of 177,740,900 pesos. The highest revenue came from hogs, contributing 78.1 million pesos, followed by cattle at 62.2 million pesos, and carabao at 33.6 million pesos. This continuous economic activity highlights the market's vital role in sustaining local livelihoods and regional agricultural growth. Just to give you the idea, Leon, before we have challenges na facing in the management of our livestock auction market. Well, one of those is the limited facilities that includes the shed, and then the problem on drainage, and then the manual weighing, of course, before we've been doing that. And also, the limited access of the traders, because of lack of promotion. And we have a long duration of transactions during that time. It took the personnel around 10 hours, just to complete the transaction, or just to just to give the services to our clients as well, and also a limited revenue. I am appealing, nagapangabay ako sa mga pumuluyo natin sa Banwakang Leon that buruligan natin dyan. Not only nga nag-benefit kita, kang atin nga pangabuhian di dyan, kag ang atin lagi kada ginalantaw nga mas makabulig pagid sa economy kang atin pumuluyo. Kami naman di dyan sa munisipyo lokal kang Banwakang Leon, rest assured that we will do our best as mayor of this town. Himuon naman ang tanan-tanan para mas ma-improve pagid kag kilalahan ang Banwakang Leon, not only the summer capital of the province of Iloilo and the fruit and vegetable basket of Iloilo, but the livestock hub of the province and the whole Philippines. From a small trading post at the back of the municipal hall to a thriving livestock auction market in Barangay Talakungan, Leon Livestock Auction Market has continuously adapted to the needs of farmers and traders. With the support of the Japan 2KR project and local government investments, the market has undergone major upgrades. Part of the consideration why ang Leon was considered as a livestock hub is the population of the livestock in Leon. Actually, if you try to look at statistics, would say that municipalities of Leon and Cabatuan are the major livestock producers in the province of Iloilo.
Sa tulad, makita natin ang mga improved infrastructures, no? Makita natin ang ating administration building, no? Ko na siya, mga cater na siya, damo ang numbers ng mga clients natin nga makaslansak, rain or shine man na. We have our fences, nga makasecure kang ating mga clients and our livestocks. And makita man natin sa tulad, simentado rin ang ating selling area kag ang mga dalan. So very comfortable rin mag-transact ang ating mga farmers and traders sa ating livestock market. Secondly, ang ating improved nga animal shed. So makita natin yung mas organized rin ang ating livestock market. Naka-separate ang mga large ruminants natin ng cattle ng Carabao. So may area mata na allotted for hogs, for goats, and for our poultry. Sa tulad, we're very fortunate na may digital ang kita, no? And calibrated na weighing scale. Kasi sabihin na mas transparent yung tana in terms kilo, no? Makita rin yung farmer once kilo na sapat, no? Pag mismo si buyer makita na kung talaga yung kilo ka sapat. And we have also our improved system of operation. So kanina gaw sa kami alas 4 pero nag-end kami alas 2, no? Alaw na. But for now, nag-end ko sa kami alas 4, nagatapos kami 7 to 8 a.m. So while rin so far yung mga transactions, so mga baka na nag-rin dyan subject for pick up rin kang mga buyers. So makita natin na may improvement sa transactions. It's because ang mga documents na kinanglangan ni buyer or ni farmer, di dyan na mismo may issue sa livestock market natin. So di dyan ang presence kang ating municipal treasurer's office sa pag-issue ka mga certification, di dyan natin ang municipal agriculture office, ang ating PNP, no, ang mag-issue. So one-stop shop na na, di dyan available mismo sa atin. Ang ating improvements, no, sa ating livestock market na kung yung bulig sa ating mga livestock raisers at the same time sa ating mga buyers, no. Sa atin livestock raisers, halos tanang tulad yung ginadara dito sa livestock market at mabakal rin. It's because ang mga buyers damo rin na ganyan na makadto sa Leon para magmakal. So and then luwas sa Tagalion, damo rin nga mga adjacent municipalities, no, o iban nga mga provinces sa kadto dito para ibigay lagi ng baka nila. So mas healthy rin subong ang transaction, no, sa atin livestock market. It's because damo rin ng supply at the same time damo rin ng buyer. Okay. So in terms of sustainability, no, ang ating local government unit nag-appropriate ng kang budget, no, para sa maintenance ng operation, no, kag facilities lang natin yung livestock market. So this is why every year may mga development kita makita sa ating livestock market. And nag-focus man ang ating mayor sa mga personnel kung saan diin nag-provide ko batang ito diyan no, kaplantilla na mag-operate, no, o mag-handle kang ating livestock market. So we have 5 personnels, no, na na-assign diyan and under sa management, no, kang Municipal Agriculture Office. Yearly, nakakanda kami kang assessment, no, together kang ating tanang stakeholders, nakakanda kami meetings, no, paghinunanan with our traders, with our buyers, with our livestock raisers, so kung paano mag-improve, no, ang sistema kag management kang ating livestock market. With over 8.7 million pesos in funding from both the Department of Agriculture and local government unit, the Leon LOM now offers organized trading, enhanced security, and modern facilities that ensure fair and efficient transactions. So primarily, ang among office is in charge of the collection of all income related to the auction market. So may mga employees, kami may mga personnel kami nga naka-fill dito, kag sila ang nagapang-issue sa receive sa payments and naga-issue sa resibo or cash tickets sa mga payers or mga clients natin dito sa market. At the same time, kami man ang nag-record ng income, kag nag-monitor ka income, kag kami man ang nag-deposit ka income sa banks natin. So, for auction market, nag-collect kita kang entrance fees sa mga nagasulod ng mga ruminants, minatawag ng gano. And then, nag-collect man kita kang weighing fee. So, kung magamit sa nakakiluhan para magpakilo, nag-collect man kita. Also, yardage and transport fees. So, mag-in and out gani ang mga ang mga baboy or baka, nag-collect kita kang transport fees nanda or transport clearance. And may man kita, ownership, kung magpa-transfer ka ownership, may ginabayad man. And kung
ako magpa-certificate of ownership at also magpa-transfer kang ownership. May kinabayad man. So, ang ownership kag transfer, mostly regulated by Bureau of Treasury. So, may share si Banwa, may share man si Bureau of Treasury. Sa lang sa transfer of ownership lang ang mga couples natin. So, firstly, ang sa transparency, what we did was to put tarpaulin nga signage outside in the loan. Kung makakadto ka mo dito, you will see. So, nakabutang dito specifically kung pila ang ginasukot for entrance fees, pila ang ginasukot for transfer, para transparent sa mga pumuluyo kung pila inabayad dapat. Para ma-avoid ang mga overcharging, and also gina-remind din naman ng mga nag-post man kami dito nga always ask for receipt. So this is to ensure na kung ano nabayad ka mga farmers or mga pumuluyo, nagasulod kita na sa may kang banwa, sa tundo ka banwa, no? Para magamit natin sa mga picture ng mga projects. So ang part po nga nga income sa atin nga auction market is exclusively used sa market na mismo, no? So why ta na nag-inform, but part of it nag-inform ta na sa general fund sa munisipyo. So for example, mga entrance fees kag mga kilo, ang makolek naman din dyan, ginabalik din naman to reinvest sa may auction market natin. And also aside from that, ang mga pundo nga halin sa national na ma-receive natin, ginaano man natin to improve ang ating auction market. Once a stock is sold, it is transferred to the holding shed while necessary documents are processed. Before finalizing the sale, sellers and buyers must complete all required certificates, permits, and clearances. These include the disinfection clearance, animal health care certificate, and the local transport permit. Additionally, necessary fees such as the permit fee, municipal business tax, garbage collection fees, and environmental fees must be settled. With all documents and payments in order, the transactions are completed, ensuring a seamless and efficient livestock trading process of the LOM. Behind every thriving livestock market is a team working tirelessly to keep things running smoothly. From ensuring fair trade to helping farmers and buyers connect, the Agribusiness and Marketing Assistance Division of the Department of Agriculture Western Visayas plays a key role in making the livestock auction market a success. So we have different livestock auction markets region-wide, and dalawa sa ating mga auction markets or LOMs are being modernized with the help of the Department of Agriculture, AMAD, DEI, and of course with the help of Japan to KR. Isa mo dito yung Leon auction market at isa yung Sibalom auction market sa Antique. So we are regularly conducting progress monitoring ng ating project, given it's a very important trading center for our livestock animals, especially dito sa probinsya ng Iloilo. And as our indicator sa kanilang performance, we are regularly monitoring the transactions, yung volume ng transactions natin sa auction market. We are also coordinating with the AI when it comes to animal welfare. So kailangan natin i-secure na yung mga animals or livestock na dinadala sa ating auction markets are properly proper yung handling. So, isa yun sa ating sinusecure. So, part yun ng ating capacity enhancement sa ating mga management team or staff doon sa LGU Leon. Mayroon tayong allocation when it comes to repair and maintenance. So, kailangan natin i-repair and maintain ang ating system, the facility, because it's a shared facility for our livestock industry players, especially for our farmers, na napupuntahan silang tamang auction market to give them the right compensation and pricing sa kanilang animals. So we're also securing with our AMAD that we're conducting annual assessment and monitoring and planning workshop with our auction markets region-wide. So Leon is really playing a pivotal role when it comes to the livestock industry. So we already established the
the role as one of the most important trading centers. So hindi lang yung municipality o ang nag-trade dira. So neighboring municipalities are coming there because isa sa mga advantage natin as what I've mentioned is yung transparency when it comes to the weighing sa ating mga livestock na pinapasok sa ating auction markets. The Leon Livestock Auction Market is where farmers and buyers meet to ensure fair trade and sustainable livestock production. Salamat sa mga sa DA, sa MAU, sa mga personnel dyan. Kung ano may problema sa baka, kung masakit, kung purgaan, kag anong problema naman niya, daw na tawan mo ti aksyon, kag suportado man da. Kung problema, ang amo na kani nga dapat kaya nga buwan nga isa pa firma naman, agpo-prinsipyo para sa pulis, pitlaga may ada pulis ni kantor diyan naman kay para biyahe la for shipment available so para okay wala problema man naman diyan baka ang tao sige man gapon nga balik ka. As the Leon Livestock Auction Market continues to grow, it remains a pillar of economic resilience and agricultural progress in Iloilo. Through collaboration, modernization, and the commitment to sustainable farming, it serves as an inspiring model for other communities of the country. Maayong aga sa atong tanan
pagtakto na mati sa ating programa sa ating katapos sa Department of Agriculture of Visayas sa pagpamuno sa ating Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kay ating Regional Technical Director for Operation and Extension ng ating Provincial Director, Ma'am Maria Benefisolis, and for Research and Regulation, Director Zardina B. Guelio, sa ating mga MAO, sa ating mga provincial agriculturists, city agriculturists, at agricultural extension workers sa Western Visayas, kaayong aga sa ating tanan. Subong adlaw makaupod naton ang isa sa mga leader sa aton katapos ng indigenous people sa Barotac Viejo, ang presidente sa Nagpana Minority Association, si Ma'am Raquel Mateo, kag aton sa pagpamangkoton later on sa aton interview ang may kaangtanan sa pinaka mga services kag may kaangtanan sa pinaka mga programs nga ginpalabot sa DA 4K program sa pagpamuno sa aton focal person si Ma'am Glenda Matay. Ma'am, sa imong pagpanamyaw sa aton mga tagpalamati ang imong pangalan, ang imong address kag ang imong asosasyon. Ako bali si Raquel Matillo, President sa Nagpana Minorities Association at isa man ako ka-Private Secretary. Pila ka mo kabilog, ma'am, sa inyong asosasyon? Bali ang among household 115, ang population namin 220. 820. And sa karon ano ang mga mayor na mga produkto ang aton gina-produce sa Nagpana? Bakit man ang kape kay ang ancestral domain namon ginatamnan ginamon sa kape. Amo na ang mga hito, mga prutas, dira namon ikuha sa ginhatag sa among bilang ancestral domain. And I know nga sikat katama ang Nagpana pag-abot sa kape. Ay madamo kita sa mga konsumidor, madamo sa mga establishment ang nag-offer na karon sa kape na gikan sa Nagpana. Sa karon, ma'am, sa diin na nakalapot ang aton nga kape Nagpana. So, hasta na ni sa Dua. Sa Dua, ma'am, no, international. Kag ano na karon ang mga services at mga bulit o kung suporta na din palabot sa DA4K program sa Nagpana Minority Association. 2022, nagkandak sila orientation sa abon. Nagkatag project sa mga pipi, mga dalawin pala sa kape, kape. Tapos yun, nagaan nila pagkat kami sa chicken pala Bisaya. Tapos ng kada dua ka bulan kaya ikakatulad sila kag i-training pagkat kami sa pagbulik sa DI sa amon dako pagid ang nabulig nila sa amon kaya ang amon kapi dapat i-renovate nag-expand pagid kaya ang lugar amon kaya ginaistaran vertical ako na area. Yes. Ako personally nakakadto ako sa Nagpana, ma'am. Nakita ko nga tama man ka progress ng ating mga kauturan nga ID dito. Sa karon, ma'am, aside sa kape, aside sa napang-mention nato ng mga commodity, ano pa gid ang iba nga livelihood nga yara sa Nagpana? May ara kami na accredited kami sa tourism. Pag ang ako iyang bilang presidente ako nag-decide ako nga gadamit ko sa organisasyon namon maka-entrance para kapag-Domingo makita sila. At ano naman ang atong yung mga tikang, ma'am, ano atong yung mga estratehiya agud nga ma-market naton, especially ang atong main product which is ang coffee sa pila ka mga potential nga mga buyers. Ano na ang ginagawa namin na sa subong na daw na short demand kami sa kape. Pag nag-intra kami sa basic UC, di ano na may mga buyer na kami pero nag-imo kami sa sulat na ang buyer namin sa subong na lang mag-wrapping kami ma-supply sa ila kaya alang-alang kami subong sa kape. Ikapila na ini nga beses, ma'am, nga nagpasakop pa mo sa market matching sa DA. Pala, kung hindi ako mag-in ang mga barista ako nang nag-display. Bali, ang atong yung mga barista, ma'am, is local man sa Nagpana dito.
And madamo naman nga mga trainings may kartanan sa pag-produce ng sila ng mga commodity. Sa karon naman nga mga pagpanghangkat, pwede mo ba na mapatpat isa-isa sa mo ng mga pagpanghangkat na ginapakatulong sa mga asosyon at paano ninyo hindi gina-resolve ba? Bali ang ginapahangkat ko iya nga hindi lang amo lang na ang amon pagtanong sa kapi ano ginamon na paano pag ginamon para nga maisupply dito may sa nang lain-lain nga bayan sa among kapi. Paano in regards sa ma'am sa pag-transport, sa pagbiyahe sa ginawa mga produkto, mayroon pala kita mga struggle o mayroon pala kita mga Kaya hindi guys kasi na halika sa bukid kung ano kami sa series, sa tricycle, magputay ang amon dala magbukat. Kami naingan para kami sa taxi nga direkta halingkit sa bukid hasta idiri. And of course, as part of the IP community, may ara gini kita mga traditional mga practices para sa subong na ginaobra naton paano naton ginaamat-amat tapos ang ginatawag naton nga moderno may kaangtanan sa agrikultura at kung may ara kita mga traditional pa nga ginaobra ano ini ma'am? Kung sa amon niya wala ano kami gadula sa mga traditional mo kaging tudyo. Yes. Ang mga namon. Tapos sila tanong kami abi sa kape, may ginatanaw kami nga bulan. Kung dako ang bulan, tanong pero kung gamay ang bulan, kung sa'yo ron nga pigado mo tanong sa kape. And paano naman aton ma'am no aton ang pila naman iya ka mga advanced na mga technology offers ang Department of Agriculture. Sa subong ginasunod na namon sa una way kami nagasunod kay wala pag-forty sa amon. Yes. Nang way sing tapos-tapos wala. Pero sa subong wala na namon itong kape 3x3 ang iyang ang alad sa pagtanong sa kape. Ano naman ma'am ang impact o kung ano naman ang bulig na dala sa 4K sa inyong livelihood? Paano ini nakabulig sa inyong palangapigan sa nagtana? Bali na ko gila na bulig kay sa mga tanong sa kape amo ginang dako gidang na bulig sang 40 sa amon nga do dedikado gid pala sa pag-supervise pagtanaw kung paano ang amon kape ang ginagatuan niya sa ang mga upa kung wala sigurado gid na may kape kami. Yes. And ano naman ma'am nga mga types of intervention o kung mga sahi sa mga suporta o kung mga programs ang inyong ginalauman nga italapot sa aton nga talatapan para sa pagpusan yung pagit sa inyong produkto kang talaga Bali ang 4K kami naging proposal naging basa sa 4K na ipasa dito nga may aragin nga sustainable livelihood project. Yes. Ang gobyerno ihatag sa amin nga sa diin makabulig hindi na sila maglakat-lakat hindi matutok na lang sila pananong kape. May mga kabataan ikaw ma'am? Kailan yung mga kabataan? Ang akong galibata 3 may pangabuyang isa ang duwa wala ang isa ka obra sa munisipyo sa Baruta. Paano naman ma'am no nakabulig ang aton nga especially ang aton nga livelihood agang bulig sa gobyerno man paano hindi nakahatag sa impact sa aton nga pamilya? Balaan sir, ang mga bata namon 15 anyo sa kagatan na sila kung ano ang amon obra nag-obra man na sila. Tapos kung may aragin man niya mga ate nga daw igo mananong sila practically mananong kita. May aragin niya nga dedikado kinagabataan depende sa ginikanan sa maglilay sa ilangan dapat wala pa kami kapangabuhin mananong na kami sa kape hindi lang nga kape, lugi dalang-dalang lang mga prutas nasa diin kung wala na kami wala kami nakatapos sa inyo pag-eskwela may kuhaan kami pagkaon. Yes, I think that ma'am. Sa karon ano ang plano sa aton nga session ma'am? Do we have any plans o kung mga programa o kung mga may bago kita nga mga proyekto o kung mga ginapang-improve sa atong area? Oo, ang pagdugan sa
sa imo pananaw, ma'am, ano ang mga suporta para kinahanglan sa atong asosasyon? May ara ba na ikaw mga suggestion? Ang kita ay sustainable kasi ay ang iba maibang sumong kasi na pero kung sustainable project ang working ay hatag siguro dako kita impact sa ang nasisal namin kabutaan na. And regarding naman ma'am sa mga pagkandak nato sa mga meeting, mga pila kita ka beses nag-iwat sa meeting o kung ng mga co-officers. Bali, per Saturday sa Angkula, nag-meeting kami ang mga board of director kami. Tapos kami mga project na gina-implementar sa amon, gina-namong basa sa mga POD para maintindihan nila. Hindi lang nga masiling nga presidente ako, manisad ako dahil hindi. Ginapamangkot sila, yung hindi ko masiling sila nga ako, gusto naman ako sa ila. And lastly na lang ma'am, ang mga mensahe kung may arabal ikaw gusto pasalamatan especially sa ating sa program kung sa mga taupod sa asosasyon. Dako ang akong pasalamat sa POD na sa diin nag-atubay din sa among organisasyon. Pasalamat man ako sa amon ng mga atin sa sitio ng Pana, maalim ako diri interview pag ginapangalan namin sa gobyerno nga kabay pangatagaan maging kami sustainable livelihood project sa kape nagpana namin para nga maka-supply kami sa nanglain na lugar na sa diin madugang pag-improve ang among lugar. Amula na ako napasalamatan sa program. And may gusto ikaw tamyawan ma'am, go ahead. Pwede din ikaw magtamya sa ating program. Ang mga pamilya, kabataan mo. Sa akong gali bata na ara sa munisipyo, ari na ako diri. Sa tanan-tanan ng mga datihan sa sikto nagpana, ari na ako diri. Interview, nasa din mapa-alinton ko ang mga kausa nga kinanglan natin sa akong komunidad. Amulang na kang madamo din niya salamat. Thank you so much, ma'am. Sa luwat, ang aton resource speaker sa Bungaga, si Ma'am Raquel Mateo, ang presidente sa Nagpana Minority Association, Nagpana Parota Viejo. Pag nabatian ang istorya sa kadalagan, angot sa pag-produce ng ilang primary commodity, nga mo ang kape, kala natin niya sikat, ini na itong sa Western Visayas, but also sa Sagwa man, sa Pursod natin, kilala ang nasambit na kape. Madamo man salamat sa tanan nga nagpuput sa aton ng programa sa buong adlaw, sa tanan nga naglantaw pag sa tanan nga nag-amli sa aton sa usapang agrikultura. Sa luwat ini si John Candelario, maayong aga sa aton tanan. Sprang from a dream to restore the livelihood gravely hit by Super Typhoon Yolanda in 2013, Tabok Fisherfolks Association, or TAFA, came about equally carrying a burning commitment to work up their way to recovery. TAFA, in its budding year, started with 112 members upon establishment in August 2013. And almost a decade after putting up the People's Organization, to bring relief among the residents of Tabok, Libertad, and Ique, this has grown to 130 members with 72 males and 58 females who have been walking hand in hand to improve their lives after braving catastrophe. As they tread their path of reviving fishing operations, the Philippine Rural Development Project of the Department of Agriculture, through the recommendation of the Provincial Local Government Unit, directed their rather headstrong aspirations into reality, approving them a 999,950 peso Lambaklad livelihood project, which was reinforced by the Regional Project Coordination Offices under IREP component. Ang project po namin ay tinatawag na Lambaklad Livelihood Project. Ito po ay isang uri ng
panghuli po ng isda na ginagamitan po ng nets and ropes. So ito po ay naka-assemble sa ilalim po ng dagat at ito po ay may mga sandbags na pumipigil po sa nets para hindi po siya umakyat. Ito pong Lambaklad Livelihood Project po ay talagang environment-friendly gear po siya kasi ito po ay hindi nakaka-apekto sa kapaligiran. The system of fishing operates with one master fisherman or maestro, 3 rondas or watchers, and 20 busos or net pullers. The master fisherman would first assemble the busos upon signal of rondas through waving a flag queuing for another haul from the nets. Upon collection of the catch, the busos are then looking into their nets for damages and fixing them at once before they would hurl the nets for another pull-in, done 2 to 3 times per day. On the pursuit of reviving their daily source of income, the association observes a number of best practices, upholding their unifying goal to increase the income of the members by at least 59% annually, from 30,000 pesos to 47,834.11 centavos. Provide employment to at least 30 persons in the locality, and increase membership by 5% annually. On top of their initiatives are best practices. TAFA incorporated a weather monitoring mobile application, Windy, which helps them keep the weather in check for conditions that would possibly affect their operations, owing to the core of their association of restoring the livelihood devastated by typhoon. Members, particularly the fishermen crew, were trained and educated to make use of the technology at their advantage. It is being regularly monitored and cross-checked for accuracy and efficiency. Further, among the maintenance practices likewise observed were the monthly nets off or the suspension of fishing operations intended for net cleaning upon accumulation of moss, which lasts for a week, and a total nets off lasting for a month. Ang Lambaklad po ay nagsisimula po siya ng January to May. And then may total nets off po kami na tinatawag pag June to September. Kasi yung time po ng total nets off is habagat po siya dito sa place namin. So magre-resume po yung aming operation September up to May ulit. Tuwing totally nets off po, bali ang ginagawa po ng aming mga members ay ang pumpunuhin po yung aming mga nets, lilinisan po siya, tatanggalin po yung mga lumot, at i-repair po yung mga balsa, yung aming mga pamboat kung may sira po, para po maka-prepare din po para sa operation po namin sa susunod po na mga buwan. So, sa time po na total nets off, meron din po kaming capability building, mga trainings na kinakandak po namin para tuloy-tuloy po yung aming kaalaman. Kung kahit wala kami pong operation, tuloy-tuloy po yung aming kaalaman para po sa pagpapatakbo po ng aming project. Now clocking to its 10th cycle of operation, the Lambaklad Livelihood Project has shown continued increase in sales since 2018, having 6,718.61 kilograms of fish catch, which translates to 506,084 pesos recorded sales in its first year, and 8,952.70 kilograms of fish catch, translating to 995,221 pesos in 2019, and 9,971.85 kilograms of fish catch, which translates to 1,138,652 pesos in 2020, and 11,485.45 kilograms of fish catch, translating to 1,579,948 pesos in 2021, and 33,340.30 kilograms of fish catch, which translates to 4,380,256 pesos in 2022, respectively. Being an established organization, the profit-sharing scheme is being employed with the association, firstly compensating the rondas on duty for the day with 10% from the gross sales.
whereas a weekly 30% are utilized for the fisherman crew and the remaining 60% for the association share. With TAFA's civil society organization accreditation, various grants from the regular programs of the Department of Agriculture came their way and have been an additional income-generating activity among its members. Few of these are trading capital assistance amounting to 332,100 pesos under the DA Ahmad 6, various support to enterprises, supplementing the trading capital for fish buying and selling activity of TAFA last November 5, 2021. Kung totally nets off po, wala po kaming lambaklad operation, so wala po kaming income. Meron naman po kaming alternate sa isa naming project na tinatawag po na Talipapa. Ang TAFA Talipapa po ay binigay din po sa amin ng regular fund ng DA na ginamit po namin para sa pagbili po ng mga isda, gulay, manok, mga karne sa mga local farmers po namin dito sa aming barangay. Yung purpose po talaga niyan is para makatulong din po sa aming mga local farmers na mabili po ang kanilang mga produkto. Nakakatulong din po yung aming Talipapa project para po sa community po namin kasi medyo malayo po kasi yung place ng bayan po namin na pumunta pa sila doon para bumili po ng kanilang mga kailangan sa kanilang mga bahay. Dahil meron na po kaming Talipapa, usually dito po talaga bumibili, lalo na po yung mga members po namin. Tanatangkilik po talaga at ng mga kalapit po namin ng mga barangay. This is coupled with the enhanced kadiwa ni Ani at Kita financial grant assistance under Type B category or logistical support, amounting to 1 million pesos for the procurement of their own delivery truck to address the challenges in delivering their product to the market due to frequent lockdowns during pandemic. And in 2023, another enhanced kadiwa grant amounting to 1,500,000 pesos for the procurement of equipment, materials, and labor for the expansion and operations of Lambaklad Enterprise is underway. With the expected expansion of the enterprise, it aims to employ another 20 fishermen and would open employment among the residents of Libertad Antique. Notably, as the association eyes for sustainable livelihood, they allocated 40% of their income as contingency fund, as maintenance of their fishing equipment, and as allocation for the planned expansion of the livelihood project. Para po sa aming contingency plan, meron po kaming nakalaan po na 40% mula po sa aming gross sales. Ito po ay tinatabi po talaga namin para po may magamit po kami sa maintenance po ng aming Lambaklad project. So ito rin po ay gagamitin po namin kung sakaling magkakaroon na po kami ng time na kami ng expansion para sa isa pong unit ng aming Lambaklad. Born from a steadfast desire to recover from the damages brought by Super Typhoon Yolanda, the Lambaklad Livelihood Project has stood on its feet and has been serving hope with the fisher folks of Libertad Antique with the help of the Philippine Rural Development Project, Regional Project Coordination Office 6, DA Ahmad 6, and the provincial and municipal local government of Antique. February 2023, the Department of Agriculture Western Visayas, along with the Organic Agriculture Program and the Bureau of Agriculture and Fisheries Standards, awarded a certificate of accreditation to Aklan Provincial Organic Producers Association or APROPA as an organic certifying body in the province of Aklan. Being accredited under the Participatory Guarantee System, the APROPA performs necessary inspection as a legal entity of DA Bureau of Agriculture Standards. In behalf of the agency, APROPA's core group is responsible to verify that a product being sold or labeled is organic.
Magandang umaga. Ako nga pala po si Angel Reyes III. Ako po ay farmer at ako ay ang may-ari po ng Granada Verde Farm na dito po sa Batanaclan. Maraming pumasok na mga oportunidad at mga benepisyo sa hindi lang sa akin pero sa mga kasamahan ko dahil nga sa aming pagpursige sa Participatory Guarantee System. Tumulong talaga na mabigyan kami ng financial na assistance. Maliban rin po doon, maraming mga programa na idinaan po sa aming grupo. Mas nagkaroon kami ng lakas sa loob na makapadiretso sa aming mga kliyente at sabihin na totoo po kaming organiko. Sa mga kasamahan ko ng mga magsasaka, totoo na mahirap talaga ang farming pero sa umpisa lang yan. Marami na po tayong mga teknolohiya at mga learning na pwedeng maibago natin ang mga lumang tradisyon ng pagsasaka. Pwede mong pagnegosyo ng farming. Lalo na sa organic na pamamaraan na kung saan maliit lang ang iyong ginagastos. Kailangan lang natin makapag-connect at makipag-communicate sa ating Department of Agriculture. In the municipality of Aklan, the Apapa Core Group certified 2 women organic practitioners who both engage in organic chicken production. Magandang umaga, ako si Abigail Navarra from Puno Katibanga, Aklan. Malaking tulong po yung nabigay ng APOPA sa amin dahil po makatulong sa aming pamilya, sa SERCO at sa environment po. Malaking tulong po yung ibigay na region sa aming certified na farm dahil po meron silang livelihood na binigay sa amin. Yun po is nakatulong sa aming pamilya at sa SERCO at sa environment po. Bihira lang ngayon ang mga kabataan na nagpa-farming dahil yung income daw ay mababa lang. Doon ka sa field, mainitan, parang ayaw na humawak ng mga lupa dahil madumi daw. Di nila alam nga doon yung malaking kita sa pagpa-farming. Dahil pag sa farming ka is hawak mo yung oras mo, wala kang amo na nag-uutos sa'yo. Farming is dyan, enjoy ka, malaki yung kita mo. At sa mga kabataan, sana po ay mag-engage ng pagpa-farming dahil po tayo po ang pag-asa ng bayan. Dahil po yung mga farming sa ngayon ay matatanda na at tayo ay susunod na magiging magsasaka. Magandang araw sa lahat. Ako si Maricel Barrera Buko. So, sa tulong po ng programa ng DA, malaki pong tulong sa amin bilang magsasaka. When it comes to our resources, like mga materials po, mga net, mga bamboo, mga nipahat, malaking tulong po sa amin yung bilang magsasaka. At lalong-lalo na po yung incubator na mas mapabilis namin maparami yung aming mga manok. Wala po dapat space ang kahirapan sa atin kung tayo lamang po ay masipag. Naniniwala po kasi ako na kapag gusto mo umangat sa buhay, kailangan mo magtrabaho. Kung mayroon kang dream or adhikain para sa iyong family, I have to work for it. So, as mother, mataas yung pangarap ko sa aking anak. At gusto ko rin magiging co-partner ng aking asawa. Kailangan ko mag-initiate kung anong dapat kong gawin para mapaunlad lalo yung aming pamilya. So, sa Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriya at kultural at matingnan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Patawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.